Nagpahayag ang nanay ko na sino mang gustong magpakasal sa akin ay kailangang magbigay ng 50 piso. Kaya naman ipinagkalat ng ate ko sa lahat, kahit na medyo mataba, medyo maitim, at medyo pandak ang kapatid ko. Bagay pa rin naman siyang maging asawa. Nang marinig iyon ng mga kaibigan niya, agad silang nawalan ng gana. Sunod-sunod silang umiwas sa akin. Hanggang sa isang araw, isang lalaking napakagwapo ang lumitaw kasama si Soo Won-Ro sa isang handaan. Sa sandaling iyon, halos mabaliw ang lahat ng kaibigan niya. Ito na ba yung sinasabi mong medyo mataba at medyo maitim? At medyo pandak na kapatid? Dahil si Soo Won-Ro ay kilalang kilala sa sobrang pagka-protective sa akin. Natatakot siyang pag-interesin ako ng mga matatalik niyang kaibigan. Palagi niyang ipinagkakalat na ako ay pandak, pangit, at kuripot. Dahil doon, simula nang tumuntong ako sa tamang edad, hindi pa ako nagkakaroon ng kasintahan. Sobra nang nag-aalala ang mga kumupkup sa akin. Ano ba talagang klaseng asawa ang hinahanap mo? Gusto mong pakasalan ng pinakamamahal kong kapatid. Kailangan mo munang higaitan ang pag-aalaga ko sa kanya. Noong mga panahong iyon, ang tanging nasa isip ko lang ay ang manatili sa kanyang mga bisig. Kaya hindi niya nakita ang namumula kong mukha sa hiya. Hindi niya alam na siya ang taong tunay kong minamahal. Ang pagmamahal ko para sa kanya ay hindi katanggap-tanggap sa lipunan. Kaya naman itinago ko ito ng mabuti. Hanggang sa ito'y matuklasan. Ang babaeng labis na nag-aalaga sa akin ay sinampal ako sa unang pagkakataon. Wala kang kahihiyan. Kinabukasan, inanunsyo niya ang kasal nila ng kapatid ko. Huwag mong kalimutang pumunta sa kasal namin ni Jing Lian. Pagkatapos kong mabasa iyon, halos maubos na ang lahat ng luha ko. At sa mismong sandaling iyon, isang ahensyang tumutulong sa paghahanap ng pamilya ang tumawag. Sinabi nilang nahanap na nila ang tunay kong mga magulang. Kaya't buo na ang pasya kong iwanan siya. Tinawagan ko ang aking mga tunay na magulang na nasa kabilang panig ng karagatan. Tay, Nay, handa na po akong sumama sa inyo at manirahan sa ibang bansa. Nang marinig nila ang sinabi ko, sa kabilang linya ng telepono, napaiyak sa tuwa ang aking nanay at tatay. Napakaganda niyan, Xiao Yu. Kung hindi dahil sa lindol na nangyari noon, hindi sana nagkahiwalay ang pamilya natin ng ganito katagal. Susunduan ka na ni na mama at papa para umuwi. Isang kakaibang pait ang naramdaman ko sa aking puso. Huminga ako ng malalim, para pakalmayan ang nagwawala kong emosyon. Bigyan niyo pa po ako ng kalahating buwan. May kailangan pa kasi akong asikasuhin na ilang bagay. Kapag naayos ko na ang lahat, pupunta na ako riyan. Oo, tama ka, nalito lang sina mama at papa. Narinig namin na yung ate mo, simula pagkabata ay sobrang inalagaan ka. Kailangan mo talagang magpaalam sa kanila ng maayos. Nang marinig kong nabanggit si Soo Won-Ro, bahagyang nanginig ang puso ko. Noong 6 na taong gulang ako, nahiwalay ako sa aking mga magulang dahil sa isang malakas na lindol. Sa huli, inayos ng isang organisasyon na ampunin ako ng pamilya Soo. Ang pamilya Soo ay isang tradisyonal at tanyag na mayaman na angkan. Abala sina Ginoo at Ginang Soo sa kanilang mga opisyal na gawain. Kaya bagamat inampun nila ako, hindi nila ako gaanong nabigyan ng pansin. Sa halip na sabihing pinalaki ako ng pamilya Soo, masasabi kong si Soo Won-Ro talaga ang nagpalaki sa akin. Noong 7 taong gulang ako, takot ako sa kulog. Niyakap niya ako at kinantahan ng pampatulog. Para makatulog ako, noong 10 taong gulang ako, natakam ako sa mga pagkain at laruan ng mga kaklase ko. Pinakyo niya ang laman ng buong tindahan para sa akin. Ginawa niya akong isang maliit na prinsipe na kinaiinggitan ng lahat. Noong 14 na taong gulang ako, nagkasipon ako, nilanat, at hinimatay sa bahay. Siya ang nag-abalang magpabalik-balik para ikuha ako ng mainit na tubig. At siya pa mismo ang dahan-daang nagpainom sa akin ng gamot. Basta't kung ano ang gusto ko, lagi niya itong inihaharap sa akin sa lalong madaling panahon. Palaging siyang tinutokso ng mga tao rito na may brother complex siya. Walang sino man ang nakakaalam, nasa hindi mabilang na mga gabing kami lang ang nagdadamayan. Matagal na akong may gusto kay Soo Won-Ro, pero hindi ako nang ahas na umamin. Kaya't sa aking diary ko na lang lihim na isinusulat ang aking pagkagusto sa kanya. O di kaya ibinabahagi sa matalik kong kaibigan na si Song Jin Ian. Pero hindi ko inasahan, nasasabihin pala ni Song Jin Ian ang tungkol dito kay Soo Won-Ro. Biglang pumasok si Soo Won-Ro sa aking kwarto. Seryoso ang mukha na hinanap ang diary na iyon. At pinagpira-piraso ito, ibinato niya sa akin ang punit-punit na diary. Hindi pa man ako nakakapagsalita, lumabas siya at padubog na isinara ang pinto. Simula noon, humanap siya ng paraan para iwasan ako. Kahit hindi kami nagkikita, kung magkasalubong man kami, ang tingin niya sa akin ay malamig at walang emosyon. Para bang tumitingin siya sa isang estranghero. Gusto ko sanang humingi ng paliwanag, pero naabutan ko si Soo Won-Ro na nakasandal si Song Jinyan sa isang sulok. At halos hindi sila mapaghiwalay sa paghahalikan. Naisip ko na siguro maraming bagay, na itinakda na ng tadhana ang kahihinatnan. Itinakda na kami ni Soo Won-Ro ay hindi para sa isa't isa. Itinakda na ang mga taon ko sa poder ng pamilya Soo ay isang panaginip lamang. Ngayon, kailangan ko nang bumalik sa dati kong landas. Kaya gumawa ako ng desisyon. Nagpasya akong bumalik sa sarili kong pamilya. At nagpasya na rin kalimutan ang maraming taon kong pagkagusto kay Soo Won-Ro. Isang araw, maaga akong bumaba. Nakita ko ang mga umampon sa akin na masayang inaaya akong mag-almusal. Pagalang akong ngumiti, lumapit at umupo sa tabi nila. Pagkatapos, sinabi ko sa kanila na nahanap ko na ang aking mga tunay na magulang. At nagpasya akong pumunta sa ibang bansa para hanapin sila. Sinabi ko ito sa mga kumupkop sa akin. Magandang balita yan.
Masaya si mama na nahanap mo ang tunay mong pamilya. Nasabi mo na ba ito sa ate mo? Natigilan ako. Kailangan ko bang sabihin kay Suwanru? Ngayon, ang buong atensyon niya ay nasa kay Song Jinyan. Sabihin ko man o hindi, ano pa ba ang pinagkaiba? Anong sasabihin mo sa akin? Bigla akong napalingon, at nakita ko siyang nakatayo sa may pinto. Wala naman, ate, nakauwi ka na pala. Nang marinig ang tawag na matagal na niyang hindi naririnig, natigilan sa paglakad si Suwanru. Hindi niya napigil ang titigan ako ng malalim. Kailan nga ba nagsimula, na hindi ko na siya tinawag na ate? Noong 18 taong gulang ba? O 15 taong gulang? O mas maaga pa? Ngayon, sinimulan ko na siyang tawaging ate ulit. Nagdilim ang tingin ni Suwanru. Matagal niya akong tinitigan ng mariin. Para bang naramdaman niyang may nagbago sa akin. Pagkaraan ng ilang sandali, saka siya yumuko, at ibinaling ang kanyang tingin. Lumapit siya, inilagay niya sa mesa ang mga red along dala niya. Mahinahon siyang nagsalita, pa. Ito po ang mga red along binili ni Jinyan para sa inyo. Isang munting alaala lang daw po. Sana po ay magustuhan ninyo. Gusto namin. Laging napakaganda ng mga red along binibigay ni Jinyan. Nagpasalamat ka ba sa kanya para sa amin? Wanru, sa susunod na bibisita ka sa bahay nila Jinyan. Kung libre ka sa weekend, imbistahin mo siya at ang kanyang mga magulang na pumunta rito sa bahay. Malinaw na pag-uusapan na nila ang tungkol sa kasal. Nakaupo lang ako sa aking pwesto. Tahimik silang pinapanood. Isang pakiramdam ng kalungkutan ang bumalot sa aking puso. Ibinabaon ko ang aking mga kuko sa aking palad. Tapos ay mabilis ko rin itong binitawan. Sa sandaling ito, muli kong naramdaman ng malinaw. Na isa lang akong tagalabas. Pero, sa hinaharap, hindi ko na kailangang problemayin pa ang mga bagay na ito. Nang maisip ko iyon, kalmado akong tumayo, at naglakad papunta sa aking kwarto. Nang marinig ang aking pag-alis, itinaas ni Suwanru, na nakikipag-usap sa aming mga magulang, ang kanyang tingin. Nakita niya na lang ang likod ko na naglaho sa likod ng pinto. Guni-guni ko lang ba? Mula nang bumalik siya hanggang ngayon. Isang beses pa lang siyang nagsasalita, hindi talaga iyon ang dati niyang ugali. Dala ang household registration book, pumunta ako sa istasyon ng pulis para ipaayos ang aking paglipat. Pagbaba ko ng hagdan, nakita ko si Song Jinyan na nakaupo sa tabi ni Suwanru. Nakangiti siyang pinapanood ito habang nagbabalat ng dalandan. Ang mahahabang daliri ni Suwanru, maliksi niyang binalatan ng orange, at isa-isang inalis ang mga puting hibla nito. Hinati niya ito at inalok sa bibig ni Song Jin-ian. Unti-unting namula ang mga pisngi ni Song Jin-ian. Tiningnan niya ito, at masuner ang kinagat ng kanyang mga labi ang orange mula sa kamay nito. Bahagyang ngumiti si Suwanru. Pagkatapos ay kumuha siya ng tissue mula sa kahon sa tabi, at dahan-daang pinunasan ang gilid ng bibig ng taong nasa harap niya. Matamis ba? Tumango si Song Jinyan. Kumuha siya ng isang bahagi ng orange at inalok ito kay Suwanru. Tikman mo rin. Habang pinapanood ang paglalambingan nilang dalawa, tahimik kong inalis ang aking tingin, at naglakad palabas ng pinto. Xiaoyu, lumingon ako. Nakita ko siyang kumakaway sa akin. Naka-day off si Wanru ngayon. Napag-usapan naming pumunta sa parke. Gusto mo bang sumama sa amin? May date kayo, ayokong makaistorbo. Pamilya naman tayong lahat, ano namang istorbo doon? May kailangan pa kasi akong gawin. Sa susunod na lang, nang marinig ang muli kong pagtanggi, agad na nanigas ang ngiti sa mukha ni Song Jinyan. Xiaoyu, sinisisi mo pa rin ba ako sa pag-agaw sa ate mo? Kaya ba ayaw mong lumabas kasama kami? Ang talagang gusto ko ay ikaw. Paano mo masasabing inagaw kita? Dahil sa sinabing iyon, namula ang mga tainga ni Song Jinyan. Mahinang tumawa si Suwanru, at yamakap sa kanya. Kung ayaw niyang sumama, edi huwag. Hayaan mo na siya, at pagkatapos nito, magkanya-kanya na kami ng landas. Magalang akong nagpaalam sa kanilang dalawa. Tumalikod ako at naglakad palabas ng pinto. Pagkatapos kong ayusin ang paglipat ng aking tirahan, lumabas ako mula sa police station, at pumunta sa racing club. Sa loob ng opisina, isang buong pader, ay puno ng mga karangalang aming napanalunan. Pati na rin ng mga litrato mula sa iba't ibang kompetisyon. Puno ng emosyon at panghihinayang ang aking mga mata. Hindi ko inaasahan na ganito kabilis darating ang pamamaalam. Pumasok si coach mula sa labas. Tinapak niya ang balikat ko, habang tinitingnan ko ang coach na gumabay sa akin sa loob ng 10 taon. Ang lungkot na kapipigil ko lang ay muling bumara sa aking lalamunan. Kinurot ko ang aking palad. Huminga ako ng malalim. Coach, aalis na po ako ng bansa. Natagpuan na ako ng tunay kong mga magulang. Gusto kong manirahan sa ibang bansa kasama nila. Aba, magandang balita yan. Kung ganoon, ipagpapatuloy mo pa ba ang pagkakarera kapag nasa ibang bansa ka na? Ang pagkakarera ang matagal ko ng pangarap. Hindi ko ito basta-basta susukuan. Pagpapatuloy ko pa rin ito sa hinaharap. Kung gayon, aalis ka na ba ngayon din? Malapit nang magsimula ang pinakamalaking karera sa bansa. Sa pagkakataong ito, malaki ang tsansa mong manalo. Napag-usapan na namin ito ng mga magulang ko. Tatapusin ko muna ang mga gawain dito bago ako umalis. May kalahating buwan pa naman. Sakto para matapos ang karerang ito. Noon lang napanatag ang loob ni coach. Muli niyang tinapak ang balikat ko. Nag-usap pa kami ni coach ng ilang sandali. Gabi na nang bitbitin ko ang aking bag at umuwi. Ngunit pagbukas ko ng pinto, nakita kong naroon pa rin si Song Jinyan. Nang pakinggan kong mabuti, napagtanto kong pinag-uusapan pala nila ang tungkol sa kasal. Yung mga estilo ng damit at wedding dress. Nahihilo ako sa dami ng pagpipilian. Naisip kong hihingi ako ng tulong kay Xiaoyu na magdesisyon.
Total, matagal na kaming matalik na magkapatid. Alam na rin niya ang mga gusto ko. Habang sinasabi ko ang mga salitang ito, sakto namang pagpasok ko sa bahay. Xiaoyu, namumroblema ang bayaw mo tungkol dyan. Baka naman sa mga susunod na araw, samahan mo na lang siyang pumili ng mga gamit para sa kasal. Tiningnan ko si Song Jinyan. Sumilay ang isang ngiti sa gilid ng kanyang mga mata. Ngunit sa sandaling nagtama ang aming mga tingin. Ang ngiting iyon ay naging isang pang-asar. Yumuko ako at sandaling nag-isip. Ngunit tumanggi pa rin ako. Pasensya na, wala akong oras. May mga kailangan pa akong asikasuhin sa club. Kalahating buwan na lang ang natitirang oras ko. Bago ako umalis, marami pa akong kailangang ayusin. Hindi ko kayang samahan si Song Jin Ian na mamili. Pero pagkasabi ko pa lang yan, biglang bumigat ang pakiramdam sa paligid. Ang pinakamatalik mong kaibigan ay ikakasal na. Hindi mo ba kayang isantabi muna ang mga gawain mo? Tapos na ang usapan. Bukas, ako mismo ang hihingi ng leave para sa iyo. Kung gagamitin niya ang posisyon niya bilang nakatatanda para pilitin akong mag-leave. Ano pa ang karapatan kong tumanggi? Nang marinig iyon, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking labi. Hindi na ako muling nagsalita. Sa mga sumunod na araw, wala akong nagawa kundi isantabi muna ang lahat. At buong pusong samahan si Song Jinyan sa pagpili ng mga gamit para sa kasal. Nakala kong sa department store lang kami pupunta para mamili. Ngunit hindi ko inaasahan na dinala niya ako mula sa timog hanggang sa hilaga ng lungsod. Mula sa wedding gown, hanggang sa isang baso ng alak, kailangan kong magdesisyon sa lahat. Sa tuwing imumungkahi kong magpadala siya ng tao para tanungin si Su Wanru. Lagi niyang sinasabi, bakit kailangang tanungin pa ang ate mo? Laging abala ang ate mo. Maliban sa pagbibigay sa akin ng pera, wala na siyang ibang alam. Ikaw pa rin ang nakakaintindi sa akin. Noong nakaraan, sinamahan niya ako para pumili ng singsing pangkasal. Pero alam mo ba ang ginawa niya? Diretso niyang ipinadala ang isang buong cabinet ng mga singsing sa bahay ko. At sinabing pumili na lang ako. Iyan ang reklamo niya sa akin. Ngunit hindi maitago ang pagyayabang sa kanyang mga mata. Tahimik lang akong nakikinig. Hindi ko ibinigay ang reaksyong inaasahan niya. Magsasalita na sana si Song Jinyan. Nang biglang napansin niya ang isang babae sa may pinto. Wanru, bakit ka na parito? Tumingala ako para tingnan siya. Nakita ko siyang tumakbo at yamakap kay Su Wanru. Hindi ba't sinabi mong pupunta ka sa templo sa bundok sa labas ng lungsod para magdasal? Nag-file ako ng half-day leave para sunduin ka. Kasama ko si Xiaoyu nitong mga nakaraang araw. Bakit hindi ka na lang sumama sa amin? Hindi man lang ako tinapunan ng tingin ni Su Wanru. Kinuha lang niya ang mga pinamili niya at naglakad palabas. Kasabay ng sunod-sunod at malayong alingaw ng kampana. Unti-unting nawala ang makapal na hamog. Ang tanawin ng bundok sa labas ng templo ay lumitaw sa paningin ng lahat. Nakayuko ako, seryosong tinitingnan ang batong daanan sa aking paanan. Dahan-dahan akong naglakad palabas. Ano to? Isang biglaang boses ang pumutol sa aking pag-iisip. Tumingala ako at nakita si Song Jinyan na nakatayo sa harap ng isang body tree. Seryoso niyang pinagmamasdan ang mga nakasabit na wishing charm doon. Naway laging masaya si Xiaoyu sa bawat taon. At bawat taon ay laging maging matagumpay. Naway maging mapalad si Xiaoyu sa buhay na ito, malayo sa sakit at kapahamakan. At lahat ng makikilala niya ay mabubuting tao. Naway ang aking lalaki, si Xiaoyu, sa bawat umaga at gabi, ay laging ligtas sa bawat taon. Ang debotong si Su Wanru. Ngunit habang tinitingnan ko ang mga wishing charm na ito, bahagyang nanginag ang puso ko, at lalong lumayo ang aking diwa, dahil sa malakas na lindol na iyon. Laging naging mahina ang katawan ko. Kada 3 araw ay may kaunting sakit. Para gumaling ako agad, linggo-linggong pumupunta si Su Wanru sa templo para magsabit ng wishing charm para sa akin. Idinadalangin ang aking kaligtasan. Hindi ko inaasahan. Nasa loob ng napakaraming taon, ganito na pala karami ang isinabit ni Su Wanru. Ngayon, nakasabit pa rin ang mga wishing charm na ito sa puno. Pero kami ni Su Wanru ay hindi na kailanman maibabalik pa ang dati. Ang ganda pala talaga ng relasyon ninyong magkapatid. Nagmukha tuloy akong extra. Hindi na nakapagpatuloy sa pagbasa si Song Jinyan. Sumama ang mukha niya at umalikod na para umalis. Huwag kang ang umarte na para kang extra. Asawa mo ako, kapatid ko lang siya. Kung hindi ka masaya, ipapatanggal ko ang mga ito. Pagkatapos magsalita, lumingon si Su Wanru. At inutusan ng kanyang mga kasama na tanggalin lahat ng wishing ribbons sa puno. Isa-isang wishing ribbons, ang sunod-sunod na nahulog sa lupa. Basta na lang tinapakan ng mga tao. At naputikan. Di nagtagal, napuno na naman ito ng mga bagong wishing ribbons. Nakasulat doon, ay puro matatamis na salita na isinulat ni Su Wanru para kay Song Jinyan. At doon lang muling ngumiti si Song Jinyan. Sinulyapan niya ako ng may pagmamalaki. Sa ginagawa mong yan, hindi ba magagalit si Xiaoyu? Mas mahalaga ba ang kapatid kaysa sa asawa? Sa wakas ay napasaya na niya si Song Jinyan. Habang pabalik kami sa syudad, lagi siyang nakadikit kay Su Wanru. Nakaupo ako sa likod, ipinikit ko ang aking mga mata. Handa nang magpahinga, nang biglang bumilis ng husto ang takbo ng sasakyan. Iminulat ko ang aking mga mata. Tatanungin ko pa lang sana kung anong nangyari. Nang may biglang umugang na malakas na tunog sa aking tainga. Biglang nawala ng kontrol ang sasakyan. Binangga ang harang at gumulong ng ilang beses. At sa huli sumabit sa isang bangin. Ang ulo ko ay malakas na tumama sa likod ng upuan. Sa lakas ng impact, paulit-ulit na nagdilim ang paningin ko. Nang magkamalay ako ulit, nakita ko na lang na naipit ang buong katawan ko sa upuan. Ang braso ko ay malubhang tinusok ng sanga ng puno. At sa tabi ko, walang malay din si Song Jinyan. Mukhang wala namang nangyari sa kanya.
Hinimatay lang siguro sa takot. Mabilis na kumilos si Suwanro na nasa driver's seat. Siya ang unang bumasag ng bintana ng sasakyan. At gumapang palabas. Sumuri-suray siya ng ilang hakbang bago nakatayo ng tuwid. Tiningnan niya ako na hirap huminga sa sakit. At si Song Jinyan na walang malay. Nagatubili lang siya sandali. At pagkatapos ay ipinasan si Song Jinyan. Dadalhin ko muna si Jinyan. Magpapadala na lang ako ng susando sa iyo mamaya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi na niya ako tiningnan. Pinasan niya si Song Jinyan at nagmamadaling umalis. Tila takot na takot siyang may mangyari ditong masama. Sa sandaling nagpa siya akong sakuan na siya. Sinabi ko sa aking sarili na hindi na ako iiyak para sa kanya. Mula ngayon, mabubuhay na lang ako para sa sarili ko. Pero noong mag-isa akong naipit sa ilalim ng sasakyan sa lambak, hindi ko pa rin maiwasang maalala ang lindol noong araw. Noon, natabunan din ako ng mga guho. Sa dilim sa ilalim ng lupa, walang ibang nandoon kundi ako. Naipit ako roon ng 3 araw at 3 gabi.